Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay 27 ng Mayo, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 8:15 ng umaga. Monday at wala pong pasok ngayon dito sa Amerika. Memorial Day po. Memorial Day ay inaalala yung mga veterano, yung mga kadakilaan o yung mga sakripisyo ng mga veterano. Opo. Kaya walang pasok. Lahat po walang pasok. Isa ito sa 7 na walang pasok sa isang taon. Pumipili kasi yung iba. May pagpipilian ka kung walang pasok ay siguro mga 10 yung holiday. Pero isa ito na talagang permanente na holiday. Yang para sa mga veterano, Memorial Day. At dahil po dyan ay naisip ko ang mga sakripisyo ng mga veterano o mga sundalo natin at ang katrayduran po ni Duterte patungkol dyan sa West Philippine Sea. Opo. Hindi po ako aalis dito. Yan lang po ang topic ko, yung katrayduran ni Duterte patungkol dyan sa West Philippine Sea. Kasi nung nahalal siya, siguro 1 buwan o 2 buwan, lumabas po yung ruling ng UNCLOS o yung Permanent Arbitral Ruling. Ay nanalo po tayo doon. Opo, at binasura yung claim ng China, yung 9-dash line, binasula po doon sa desisyon. Ay pero nung natanggap po nila Duterte, yung gobyernong Duterte, kasi sila na po nakaupo po niyan nung mga araw na yan. Ang sabi niya ay patungkol doon sa ruling ng UNCLOS, it is just a piece of paper. Ayan ang sabi niya. It is just a piece of paper. Kaya nag-conclusion ako noon na katrayduran po yan. Opo, katrayduran. At ang napakasama po dito, bumabayad siya ng mga vloggers o doon po ako dumidebate doon sa Philippine Daily Inquirer, doon sa comment section. Ang dami ko po na nakalaban doon. Ang sinasabi po nila ay sino daw ang mag-implement yan? Ay may decision nga. Ay sino daw ang mag-implement? Yun ang tinatanong nila na alam ko naman na binabayaran sila. Kaya yun lang ang tinatanong nila. Ay ang sagot ko naman sa kanila ay, alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, ako po ay advance mag-isip Opo, hindi rin nila masagot yung sagot ko. Opo. Ay kako, future yan kako Wala tayong alam dyan sa future. Ang alam lang natin, yung nangyari kay Bin Laden na inoperate siya ng mga special forces ng Navy SEALs. Ang alam lang natin ang nangyari kay Abu Sabaya. Inoperate siya ng mga special commando ng Navy SEAL din ata. Nakuha siya, hindi ba? Ang alam lang natin kako kung papaano si Muammar Gaddafi ay kinatay ng mga paslit ng mga bata. Iyan lang po ang alam natin.
Pero kung tatanungin nyo ako kako kung sino ang mag-implement yan, ay hindi natin alam yan kasi future yan eh. Oh, iyon, hindi nila masagutan na sino daw ang hindi, ang sagot ko sa kanila ay marami yan. Marami ka kung bansa na gusto maayos yan o may kaayusan dyan sa karagatan. Hindi ka ko papayag ang malalaking barko dyan na kung dadaan sila dyan ay itataboy sila. Hindi sila papayag kako yan. Yung mga big ships, sabi ko, lalaban sila yan. Pero ay future po kako yan eh. Wala tayong alam dyan. Yun ang kasagutan ko. Pero alam ko na sila ay bayaran. Kasi ngayon wala na eh. Wala na sila eh. Oh. Saan na yung magagaling na mga mga vlogger dyan ni Duterte? Oh. Sige nga, ipagtanggol nyo nga yung West Philippines eh. Oh. Hindi. Pabor po sila sa China eh. Pabor sila sa China. Oh. May pinapalakad pa sila na propaganda noon na kaya daw nagalit ang China o kaya nag-retaliate ang China dahil daw kay Pinoy o kay Noynoy Aquino. Ayun ang sinasabi nila. Oh. Na kung minsan naman ay sa biglang tingin parang tama pero hindi eh. At ito nga, gagamitin ko po ang Biblia. Nagamit ko na ito noon, pero uulitin ko na naman para mabigyan po ng emphasis. Ang kuwan ko po dito ay yung pagtataksil ni Rodrigo Duterte o yung pagtraidor niya sa bansa natin. Ayan po, kasi nga Memorial Day ngayon eh. Memorial Day, kaya dapat lang at naaangkop lang na i-discuss po natin ito. At huwag po kayong mag-alala kasi ay kumukuha po ako ng mga Bible verse para patunayan na tama po yung sinasabi natin. Opo. Pero bago ang lahat po, mga kababayan, mga minamahal, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna yung mga ano bang tawag dito? Mga subscriber. Opo. Matagal na kasi ito na hindi ko napasalamatan sila eh. Matagal na kasi noon hindi ko naman iniintindi eh. Mayroon kasi ako na blinag noon, umabot ng 21,000 views. Opo. Pero hindi ko pinapansin yun at siguro mahigit na 100 na comments pero hindi ko po pinapansin eh noon. At mayroon din akong 15,000 views. Pero nga hindi ko pinapansin noon eh. Kasi nga ako ay word of God lang ako eh. Bahala sila kung manood sila o hindi. Pero ngayon ay nais kong pasalamatan kasi nga baka yun ang nagiging kakulangan ko. Ito po sila, ito po, basahin ko lang po, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacolod, Pampanga, salamat po sa inyong lahat, nang dahil po sa inyo, ay ako po ay masigasig na nagbablog araw-araw po from 6:30 to 7 o'clock. Ngayon po ay medyo na-late ako, pagpasensyahan nyo po dahil nga ay walang pasok, medyo hindi ako agad nagigising. Ayan po, nagre-relax muna. Si Libra Girl, si Alex Sarmiento, si Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Joshua Lan, Elenita Scripture. Ito kahapon nag-comment siya ng Germany. At saka ito si Josalan, parati ito nagkukumin, at saka si Al Ulalya. Salamat po sa inyong lahat. Bin Puno, Liti Peralta na Mamburao, Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Juna M,
Rinaldo Aventino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando. Ito kasing pangalan ng Pacmando, kung ito'y sa India, masama. Masama po ang ibig sabihin ng yung Pacmando. Parang nagmumura ka. Opo, nagmura ito sa kanila eh. Si John Cabrera, si Luwen Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CG Torrio, Merchol Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dugarde, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po ng marami. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Michael Apasible Bulletin. Ito nga kanina pinakinggan ko yung kanya Maganda yung vlog niya parang ako din dati. Halos mag-isa lang ako na bumabanat doon sa doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Opo. Ay hinintuan ko na dahil binubura nila Nung nakita ko na binubura nila, ay hirap na hirap ako mag-type kasi hindi naman ako accounting. Engineering po ako at pindot-pindot system lang ang alam ko dyan sa pag-type. Pero binubura nila ay hinintuan ko na. Si Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isigera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Agong, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at yun si Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig po sa kanila kasi nga ay nakikita ko na yung sinasabi nila ay talagang totoo at para po sa bayan. Opo. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Gusto ko lang i-discuss itong katraidoran ni Rodrigo Roa Duterte. Opo, katraidoran po yan. Pero nga sa dami ng vloggers niya o yung mga sumusuporta sa kanya, ang sinasabi nila ay hindi raw natin kaya. Malakas daw ang China, ay may katotohanan yun. Pero marami pong bansa ang tutulong sa atin kung nakikita tayo na inaapi na talaga o lumalaban tayo na hindi natin kaya. At yan na nga ang nangyayari. Hindi pa tayo lumalaban, nag-o-offer na sila ng mga tulong ang ibang bansa. Kasi hindi rin sila papayag po na hindi sila padaanin dyan, na every time na dadaan yung barko nila dyan, go away, this is China territory, this is China territory. Pwede ba naman yung ganun kung sila ang superpower tapos gaganunin sila, hindi ba? Nagmi-message. Ay ngayon, hindi pa nga nila talagang teritoryo yan, ganun na ang ginagawa nila. Ay lalo na kung naging teritoryo nila yan.
kung natayuan nila yan ng mga kampamento nila dyan o yung mga missile, hindi ba? O, kaya nga ito, hindi ako nagsasawa na sabihin yang patungkol dyan sa katrayduran ni Duterte. At noon pa pala, nung nangandidato yan, ay kinakampanya ko na yan na hindi na ibuto eh. Opo, kasi lahat ng salita niya po, pinag-aralan ko eh. Sinusulat ko po yan. Tapos, pinipilter ko yan, ginagamit ko po ang salita ng Diyos. Hindi ka ako uobra ito. Hindi uobra. Opo. At kalabang ko nga mga kapatid ko eh. Opo. Ay kayo kako kung yan ang ibuto nyo. Pero after 6 months, nagsisi po sila. Pati yung mga kaibigan ko na malalapit sa akin, nagsisi eh. At hindi po ako nahihiya na sabihin na talagang ganun lang kako yan eh. At isa sa patotoo dyan ay si Kapir Silapid nga eh. Duterte siya eh. Si Engineer Tuto Kausing, Duterte rin siya eh. Ang pinagtataka ko lang po sa kanila ay bakit hindi nila napipilter na nagbabasa naman sila. Yan po bakit nadadala sila dun sa mga pasabog na mga pananalita. Opo, ganun po si Duterte eh. Yung parang eloquent speaker siya eh. Opo, pero wala naman. Kasi nga imposible po yung mga pangako niya eh. Opo, imposible. Kaya hindi ako naniniwala sa kanya. Ayan po ngayon ay gagamitin ko po ang Bible verse para patunayan natin na katrayduran po yung ginawa ni Duterte. Yung pagbaliwala niya dun sa UNCLOS decision. Ang sabi nga ni Carpio, ni Associate Justice retired, hindi ba? Ang sabi niya ay yung nilagay lang sa shield yung desisyon, nilagay lang sa eskaparate, hindi ba? Itinago sa eskaparate. At hinayaan na, hindi ba? Naalikabukan na, hindi ba? Wala na, hindi na binasa siguro, hindi na in-implement, wala eh. Kaya katrayduran po yun. He shields, nilagay lang sa shield, hindi ba? Yung desisyon, tinago lang dun. Yan nga, eskaparate yan eh. Ang tawag sa amin yan eh. Kasi kami yung lugar namin ay nagsasalita din po ng ng Espanyol. Yung lolo ko, pag nagalit yun, ay talagang Espanyol. Opo. At may baryo doon sa amin, nung maliit pa ako, kailangan nagsasalita ka ng Espanyol. Pag hindi, ay bubugbugin ka nila. Opo, pag nadayuhan ka. Kaya pag tinawag ka nila na amigo din ang tawag mo sa kanila, amigo. Amigo rin. Ayaw nila yung ibang salita, yung mga bata doon. Yun ang natutunan ko. Sige po at ito na nga ito ang istorya na babanggitin ko po sa inyo sa Biblia noong sila Moses o sila Joshua ay bago sila pumasok doon sa lupang pangako na ipinangako sa kanila na kanilang susupilin o iko-conquer po nila, ay binigyan sila ng babala ng Panginoon. O binigyan po sila ng instruksyon. At yan po ang iuugnay ko dito patungkol dyan sa West Philippine Sea. Iuugnay ko po yan. Ang ibinigay po na instruction sa kanila, yung mga Israelita, na iko-conquer nyo yan, sabi. Mako-conquer nyo yan. Yan po ang pangako ng Panginoon sa kanila. Ibibigay ko sa inyo yan. Yang lupain na yan. Pero, pag na-conquer nyo na yan, kasi hahati-hatiin po nila yan eh. Yang lupang pangako,
12 tribes po yan. At may napunta ng eastern, western, ganyan. Hati-hatiin po nila eh. Pero ang sabi sa kanila, pag nahati-hati nyo na yan at kayo ay nabubuhay na ng matiwasay dun sa lugar na napili nyo, at nagkataon na yung isang kapatid nyo o isang tribo sinasalakay po ng mga intruder, kasi naando lang sa paligid yan eh, yung mga ibang ibang lahi eh. Kung sinalakay yung kapatid nyo o yung ibang tribo, obligado kayo, sabi ng Diyos, obligado kayo na alisan yung area ninyo at tutulungan nyo yung tribo na sinasalakay. Yan po ang sinabi sa kanila. Tutulong kayo. Ay opo, sabi nila, yan po ang gagawin namin. Ulitin ko aalisan nila yung area nila, kahit na sila ay matiwasay na namumuhay na doon, aalisan muna nila at tutulong sila doon sa tribo na sinasalakay. Yun po ang kautusan sa kanila. Ngayon, basahin po natin sa Numbers 32, verse 22 hanggang 24 po Then, when the land is subdued before the Lord, ayan po masusubdued nila makukonquer po nila, Then, when the land is subdued before the Lord, you may return back and be free of obligation to the Lord and to Israel. Ayun, obligasyon nga nila na tulungan yung kapatid nila na sinasalakay. O kung nasubjud na daw nila, ay you may return back o you may return and be free of obligation to the Lord and to Israel. Ayun. Tinulungan na pala nila dito. Hindi ko na kinopya yung may gulo o may sumasalakay sa kanila. O tinulungan na nila at nasubjud na at yung obligation nila sa Panginoon. Remember obligation po nila sa Panginoon. Basahin ko lang po you may return and be free of the obligation to the Lord and to Israel. And this land will belong to you as a possession before the Lord. Ayan na nga, Kasi nga, tinulungan nila But, ito na, At ginamit ko na rin po ito nung isang araw, itong verse na ito. But if you do not do this, ang sabi po ng Panginoon sa kanila, if you do not do this, ano yun? Yung pagtulong nga, aalisan nila yung nasasakupan nila, pansamantala, at pupunta sila dun sa sinasalakay na bahagi o dun sa kapatid nila, tutulungan nila, o yung tribo. Ayan po. But if you do not do this, you will certainly sin against the Lord. O kasalanan pala Hindi ba? Kung may bansa ka at hindi mo dinidipinsahan, kasalanan. But if you, sa iba kasi, if you fail to do this, yung pagtulong sa bansa mo, you will certainly sin against the Lord. Although na ang sinasabihan dito ay ang mga Israel, ay simpre lahat ng bansa, ganyan naman hindi ba? Kailangan dipinsahan mo yung teritoryo mo o yung bansa mo o yung mga kababayan mo, hindi ba? Kung sinasalakay sila. Ako taga Sambales ako yung nga Baho de Masinloc alam na alam ko yan Diyan kami bumibili ng isda diyan sa Masinloc. Mura diyan. Nung bata ako kasi ang daming nahuhuli doon sa Baho de Masinloc, ang lalaki ng mga isda. Kung gusto mong bibili ng sariwa at saka mura at ang dami, diyan kami pumupunta.
ay ngayon wala na. And be assured that your sin will find you out. Ayan po ang sinabi ng Panginoon doon sa mga Israelita. If you fail to do this, yung pagtatanggol sa kanilang bayan o sa kanilang mga kababayan, you will certainly sin against the Lord, and be assured your sin will find you out. O, makikita ka nung kasalanan mo o mahahabol ka o yung kasalanan mo ay magdudusa ka. Yun po ang ibig sabihin yan. Build cities for your little ones and folds for your flocks, but do what you have promised. Nag-promise sila Opo, sa Panginoon na gagawin nila yon. Ngayon, balik tayo dito kay Duterte. Anong sabi niya nung nanalo po tayo sa arbitral ruling? Nanalo tayo binaliwala yung claim ng China, ay ang sabi ni Duterte, it is just a piece of paper. Hindi ba? Sa bagay, hindi na ako nagtataka Hindi na ako nagtataka kasi nga pati nga konstitusyon pati yung batas ay binabaliwala niya para i-implement niya yung extrajudicial killing. Ayan po Kaya hindi na ako nagtataka. Hindi ba? Kung bakit sasabihin niya yan. Pero ay maraming vloggers na sumusuporta sa kanya. Pero nakikita ko na may bayad. Opo. At ito pa po ang isang Bible verse na magpapatunay. Noong pong panahon na ito ay wala pang batas-batas dito itong Genesis 4:7. Genesis 4:7, patungkol po ito kay Cain at saka kay Abel, na nagrereklamo yung isa na bakit hindi tinatanggap yung mga hain niya o masama ang loob niya. Ay nakikita po ng Panginoon yan Ito po ang sabi sa Genesis 4:7, if you do what is right, remember, wala pang batas dito wala pa. If you do what is right, will you not be accepted? Ayan po ang sabi ng Panginoon, But if you do not do what is right, kung hindi mo ginagawa ang tama, sin is crouching at your door. Ayan po. Yung kasalanan ay naandyan lang, paligid-ligid lang sa iyong door, sabi gano'n, o sa iyo. It desires to have you. Ayan po. Parating ganyan yan Yung kasalanan ay gusto ko niyang alipinin but you must rule over it. Ayan po. Kailangan labanan mo yan o kaya ay kontrahin mo yan. Ayan po ang sabi na kung saan ay wala pang batas noon, konsensya lang. Opo, kaya mayroon na tayong matatawag na what is right and what is wrong. Noong kapanahonan pa nila Abel at saka yung si Adan, hindi ba? Si Abel at Cain itong pinagsasabihan dito if you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Ayan po. Hindi ba? Kaya nga, tama ba yung ginawa? Ang katanungan ko po sa inyo, tama ba yung ginawa ni Duterte na inilagay lang niya sa shield o sa eskaparate yung desisyon? Mali yun.
Hindi ba? Kaya nga ang tawag ko dyan ay katrayduran ni Duterte. At yan, sinabi ko na yung Bible verse, wala po kayong makikita na ibang verse patungkol dyan sa katrayduran o hindi pagdipinsa sa bansa. Ayan po ang Israel, sinabihan sila na kung hindi nila dipinsahan ang kanilang mga kalahi o ang kanilang teritoryo, ay kasalanan po yun sa Diyos. Ayan. Kasalanan po sa Diyos yan. Ayan nga ang nangyari. Hindi ba? Ayan, dumating yung anak ko. Yan nga po ang tinatalakay ko sa inyo. Opo. At sana ay may naintindihan po tayo, at natutuwa naman ako ngayon dito sa administrasyon ni Marcos na hindi siya sumama dun sa panukala ni Duterte noon. Opo. Kinontra niya yan. Opo. Kaya natutuwa ako. Ay siguro yan ang panalangin din ng maraming Pilipino. Kaya dininig ng Diyos. Kahit na si Marcos noon ay kaalyado niya. Opo. Kahit na kaalyado niya, ang iniisip ko nga noon pag another 6 years na magiging ganun kay Duterte, ay mawawala na ang gobyerno ng Pilipinas. Opo. Yun ang iniisip ko po noon At may bisis po ako dyan. Yung Hamas, hindi po yan ang dyan sa Gaza o dyan sa Palestinian, hindi po yan ang dominant party, yung Hamas. Ang dominant party po noon ay yung Fatah. Yung party na Fatah na kaalyado sila ng mga Israel. Kaya nga pinaburan sila na dyan sila matira dyan sa Gaza, binigyan sila ng pagkakataon. Pero nung naubos yung mga Fatah at yung iba ay hinahunting pa ng mga Hamas, nasa ibang bansa na po Doon na sila naninirahan, exile na sila. Ayan na, nangyari na yan. Sinalakay nila ang Israel. After wala pang 20 years na nanunungkulan ang mga Hamas. Ganun po yan Mabuti na lang ito si Bongbong Marcos at hindi siya sumasama dyan sa mga panukala ni Duterte. Opo, yan ang kagandahan kay Bongbong Marcos na kaya yung mga mga advisor niya. Opo. At hindi po ako makamarcos, pero yung mga ginagawa niya ay gusto ko. Opo. Katulad yan sa West Philippine Sea. Ayan. Pinaburan na niya ang mga allied forces na mag-exercise dyan o magkaroon ng mga kampamento dyan. Ayan po. Yan lang ang pwedeng paraan para ikontra yung pagbuli ng China dyan. Sige po at sana tayo ay may natutunan at dinadalahin ko po na sa ating pakikinig ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon po o sa Diyos. At muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.